Purihin ang Diyos. No? Palakpakan nga po natin minsan pa ang ating Panginoon, no? Sa kanyang kabutihan. Thank you, Lord. No? Magpapatuloy po tayo sa ating tema, Christ sufficiency is the answer. No? Yung kasapatan ng Panginoon, yun po yung talagang kasagutan sa lahat ng ating mga pangangailangan. Marami na po tayong narinig na turo, no? Sa mga nagdaang linggo, iba't iba. No? And ang pinakahuli po ngayon, yung ibinigay po sa akin ni Pastora last Sunday, no? Sabi niya, Randy, ang ituro natin this coming Sunday is Christ's sufficiency in evangelizing the world. Yan po yung ating topic for today. Amen po ba? Palakpakan nga po natin ang Panginoon. Pag evangelizing, parang nakakatakot, no? Ano ba yan? Baka kagaya na naman nung nakaraan, nung Bible month, no? Lalabas na naman kami pagkatapos na ito. Mag-share ng gospel, no? So, yun po, no? Evangelizing the world. Ano po ba yung ibig sabihin ng evangelizing? Next slide nga, no? Yan, no? Ang evangelizing po is to bring to God, no? Or to Jesus Christ, yung mga tao na nai-evangelize natin. Ano pa, no? Sa dictionary din po ito, no? To save, no? Once na meron tayong nire-reach out, in-spread natin yung good news, yung taong sinishare natin is naliligtas when they accepted Christ as their Lord and Savior. Ano pa? No? To convert, no? Na-convert sila, no? From unbeliever to become a believer, no? Pero hindi po dyan nagtatapos yung journey ng isang taong nakakilala sa ating Panginoon. Sige po, ano pa? To preach the gospel, kagaya ng ginagawa natin last time, nag-house to house tayo, at nagkakaroon tayo ng crusade, film showing. So ngayon, malapit na naman yung mahal na araw, kaya gagawin na naman uli natin yung ganyan, no? Mag-film showing tayo, no? Magkukursi tayo, magpipreach po tayo ng gospel. Yan po yung meaning ng evangelizing. No? Next slide. Ito po task na to, no? Ay command sa atin ng ating Panginoon. For every Christian who accepted Christ as their Lord and Savior, meron pong task, hindi po natatapos yung ating buhay mananampalataya sa pagtanggap natin sa ating Panginoon. No? Doon po siya nag-uumpisa. Ito po yung command, no? Matthew 28:19-20, therefore, go and make disciple of all nations, no? Baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Kung makikita nyo yung sa umpisa pa lang, no? Then go and make disciple. Sabihin, disciple, ibig sabihin, kagaya mo, no? Kailangan ma-duplicate mo. No, hindi siya natatapos na pina-accept mo lang, no? And teaching them to obey everything I have commanded you, no? Tuturuan natin na sumunod talaga, no? Tuturuan natin na sumunod. And surely I am with you always to the very end of the age, no? Yun yung napaka-importante, no? Yung sinabi ng Panginoon, no? Na kasama natin yung Diyos, no? In every step dun sa ginagawa natin, laging nandiyan ang Panginoon. At the very end of the age, no? Kung halimbawa, hanggang sa pagtanda mo, hanggang sa buwian ka ng buhay, nagpapatuloy ka sa paglilingkod sa Panginoon, ginagawa mo to, no? Kasama mo yung Diyos, hindi ka nag-iisa. Amen po ba? Yun yung masarap pakinggan, no? Akala natin, minsan tayo lang mag-isa, hindi po, no? Lagi kayong dalawa, no? Na nag-a-agree, kasi kasama natin yung ating Panginoon. Now, hindi po ito kagaya ng iniisip ng iba na gift, no? Wala akong gift sa pag-evangelize, wala akong gift sa pag-share ng gospel. Hindi po. Ang malinaw po rito is, this is a command, no? Task na ibinibigay sa atin ng ating Panginoon na kailangan nating i-fulfill, no? May mga word akong ginamit dito, pero kinonsulta ko yung asawa ko kung ano ba yung magandang word na gagamitin. Complete the task or fulfill the task, no? Sabi niya mas maganda yung fulfill, no? Kaya ito yung buhay natin, no? Huwag po kayong matakot na gawin tong bagay na to kasi pag inutos po ng Diyos, ibig sabihin, kasama natin siya, hindi niya tayo papabayaan, no? Lahat ng ating pangangailangan ibibigay ng Panginoon to complete this task, to fulfill this task, no?
Hindi po tayo pababayaan ng Diyos, no? Kasi yan po yung gusto niya, lalo na pag ito yung pinanalangin mo, no? List down ka ng mga kakilala mong tao, no? Tapos lagyan mo siya ng schedule, Lord, itong mga tao na to, no? Kailangan ganitong araw, ma-sharean ko to ng gospel. Pag pinag-pray mo yan, yun yung gustong-gusto ng Panginoon eh. No? Bakit? Kasi mahal niya yung mga tao eh. No? Walang tao, masama man siya, no? O sobrang sama, isipin mo na, no? Yung kapitbahay niyo na wala ka nang ginawa, kundi i-chismis, no? Awayin, lahat ng kinikilos mo, pinupuna sa'yo. O kaya pamilya mo, ginaganong ka, no? Pero mahal ng Diyos yan. Ang gusto ng Panginoon is madala natin sila, ma-evangelize, no? Ma-save, madala natin sila sa Diyos. Madala natin sila sa ating Panginoon. So yun po yung task, no? Na ibinibigay sa atin, no? Na kailangan natin ma-fulfill. Now, nung binigay ni Pastora yung topic, no? Hindi na po kasi bago sa akin to kasi 40 ko po ito eh. No? Ito po yung gustong-gusto ko eh. No? Na topic lagi, no? Yung evangelism. Pero habang nagpipray ako sa Lord, no? Meron siyang ni-reveal nung sinabi sa akin ni Pastora. Kaya lang sabi ko, parang hindi siya tutugma. No? Naghahanap pa rin ako. No? Nag-search ako, nagbabasa ako ng word, nakikinig ako ng ibang mga teaching about dun sa Christ sufficiency to evangelize. No? And ibinabalik talaga ako ng Panginoon dun sa lugar na yon na kung saan una niyang ni-reveal sa akin. No? Kaya kagabi ko pa lang siya pinalize, no? Na talagang nung pinapinalize ko na siya, sabi niya ni Angie, bakit hindi ka patapos sa teaching mo? Linggo na bukas, no? Nung pinalize ko siya kagabi, dire-diretso, no? As in, dire-diretso yung ginagawa ng Panginoon, nire-reveal sa akin, no? Para dito sa umagang ito. Kaya naniniwala ako na ito, hindi lang po ito para sa akin, no? Para po sa atin lahat to. Amen po ba? Now, be with me, no? Ang ating pong verse ay Matthew 28:19-20, and tutunguhan po natin yung Exodus 3 hanggang 4. Pero hindi na po natin papasahin kasi ayoko pong mag-waste ng time. Basahin niyo po dyan sa kinaupuan niyo, no? Yung ating teksto, no? Kasi limited lang po yung oras natin. Pero narandang ko po, kukunin ko yung mga verse nung ating topic na ating pag-uusapan ngayong umagang ito. No? So, pag-aralan po natin yung buhay ni Moses, no? In Exodus chapter 3 hanggang 4. No? Si Moses, beginning chapter 3, no? Naninirahan na siya dun sa kanyang biyanan na si Jethro, meron na siyang family, may anak siya, meron na rin siyang asawa. No? And one time, no, ang trabaho ni Moses is magpastol ng mga flock, no, ng mga tupa. No? Yun ang ginagawa niya hanggang sa napunta siya dun sa isang lugar, no, yung Mount Horeb, kung saan tinatawag na lugar ng Panginoon. Dun siya dinala, no, nung kanyang pinapastulan. No? And napatigil siya ron nung nakakita siya ng burning bush, no, isang puno na nasusunog, pero hindi kinukonsume ng apoy yung puno. Nagliliyab siya, pero hindi siya kinukonsume. Hindi siya nawawala. No? Ngayon nagtaka siya. No? Hanggang sa nakarinig siya ng isang boses. No? Yung boses ng Panginoon na tinawag siya. No? Tinawag siya, Moses, Moses. No? At ang response ni Moses is, here I am. No? Ganda nung response. No? Pag tinawag tayo ng Panginoon, yun yung pinakamagandang response na talagang gustong-gustong marinig ng Lord. Lord, here I am, no, to fulfill your task. No? So, yun yung ginawa ni Moses. Now, lumapit siya, sabi ng Lord, wag kang basta lalapit, hubarin mo muna yung sandalyas mo kasi nga, banal itong kinalalagyan na to. No? So, hinubad niya, and takot na takot si Moses. No? Kasi nga, Diyos yung nagsasalita eh. Na pag nakita niya, agad-agad mamamatay siya. Kasi hindi, yung unholiness na nasa atin, hindi natin kayang i-sustain yung holiness ng Panginoon. Kaya nga walang nakakakita sa Diyos. Takot na takot siya. And tinawag siya ng Panginoon, nag-usap sila. No? Yung kanilang pag-uusap, binibigyan ng task si Moses. No? Narinig ko yung sigaw ng aking bayan doon sa chapter 3 verse 7, no? Yung panaghuy nila, no? Na naghihinagpi sila kasi nga ginawa na silang slave nung mga Ehipto, no? Pinahihirapan, no? Sobrang hirap na nila. Kaya
nakarating yung panaghoy nila sa ating Panginoon at tinawag si Moses, ang utos sa kanya ay ilabas mo, no, yung aking bayan doon sa Egypt. No? Now, pag merong task, no, sa bawat isa sa atin, lalo na pag evangelism sometimes, naiintindihan ko, minsan, marami, yung iba marami, may mga dahilan, no? May mga pagkakataon na yung iba natatakot, no? Naiintindihan ko kasi ganun din ako nung nag-uumpisa, no? And kung ano yung nararamdaman natin at nararanasan, ganun din yung naranasan ni Moses during that time, no? Ito, literal to, biblical sinasabi niya. Yun yung ating topic for today. Pag-usapan natin yung pagtawag kay Moses at yung kanyang response sa ating Panginoon. Sa next slide, please. Ito po yung pagkatawag sa kanya, no? In Exodus chapter 3, 11 to 12, no? Tama ba? Yan, no? Exodus chapter 3 verse 11 to 12, sabi po rito, but Moses said to God, who am I that I should go to Pharaoh? Binigay na yung task no? O Moses, umalis ka na, no? Pumunta ka sa Pharaoh, sabihin mo, yung aking bayan, aalisin ko ron, ilalabas ko. No? Sorry. Now, ito yung sagot ni Moses, yung kanyang response. But Moses said to God, who am I that I should go to Pharaoh and bring the Israelites out of Egypt? No? Yun yung unang reason ni Moses, no? A reasonable question of identity and authority. Sino ko? No? Ano ko? Pasto lang ako ng tupa no? Tapos sa sunod niyang question after yung identity niya is yung authority. Ano ba yung authority ko? Para kausapin yung pero, hindi nga ako makakalapit dun Di ba? Para kausapin niya. Tapos sasabihin ko pa sa kanya, yung mga taong pinakikinabangan niya, kailangan kong alisin, ilipat, dadaling ko rito para sumamba sa Diyos. No? Yun yung sinasabi ni Moses, no? Pero, yung sagot ng Panginoon, no? God does not answer directly, no? Yung kanyang response, sabi ng Panginoon dito, I, no, will be with you, no? Sabi ng Panginoon, and God said, I will be with you, and this will be the sign to you that it is I who have sent you, no? Ano yung sinasabi ng Lord? God's presence is sufficient to fulfill the task that God given us. No? Yung presence ng Panginoon, dapat sapat na yun Ano yung sinasabi ng Matthew chapter 29? No? Verse 19 to 20. Kasama niyo ako at the very end of the age. No? I mean, kung ikaw yung kinakausap, nakakita ka ng burning bush, bakit hindi nakukonsume ng apoy? Tapos sasabihin sa iyo ng Lord, I will be with you. No? Ako to. No? Yung presence ng Lord, enough para sa ating task na ibinibigay mismo ng ating Diyos. No? Kasi gustong-gusto ng Diyos yung ipinagagawa niya sa iyo Di ba? Yes, I understand. Sometimes, no? Kini-question natin yung identity natin, no? Kini-question natin yung authority. Pero pag tinawag ka ng Panginoon, binibigyan ka na ng pinakamagandang identity ng Panginoon. Amen? Binibigyan ka ng authority ng Lord. No? Kagaya ni Adam and Eve. No? Make dominion over the earth. Yung flesh, napaka-powerful niyan na ibinigay sa tao. No? Yan yung powerful, yung flesh natin na yan, no? Yung pinamamahaya ng ating soul, yung ating inner man. Yan yung pinaka-powerful na ibinigay ng Diyos sa atin. Dalawang bagay na pwede mong gamitin. Either magamit ng kaaway or magpagamit ka sa Diyos. Kanino ka? No? Once na nineglect mo, if you accepted Christ as your Lord and Savior, merong task na binibigay sa iyo. Pero pag nineglect mo yung task, no, ng Panginoon, papasukin ka ng kaaway at gagamitin ka niya. Yun ang problema. No? Tapos umaten ka sa church, tapos pag uwi mo ng bahay, iba yung attitude mo. Umaten ka sa church, pag uwi mo ng bahay, no? Yung kapitbahay mo, iba yung tingin sa iyo. No?
Kasi nga hindi nakikita sa buhay natin. No? So, pag binigyan tayo ng task ng Panginoon, ang trabaho natin is to fulfill. No? Huwag mo nang intindihan kung ano yung kakailanganin mo, Lord. Wala akong identity, wala akong authority. No. I will be with you. Yung presence ng Lord is enough and sufficient to fulfill the task. Ano yung task? To evangelize. No? Huwag tayong matakot kahit ng sino makaharap nating tao. I-share natin yung gospel kasi yun yung trabaho natin eh. No? Yun yung trabaho natin. Next slide, number 2. No? In Exodus chapter 3, verse 13 to 14, sabi po rito, no? Yung pangalawang objection, yung pangalawang reason ni Moses. Moses said to God, no? Sinabi na I will be with you. Suppose, no? O Lord, sige, kung pupunta ako, sabihin na natin, nag-agree ako, no? Suppose I go to the Israelites and say to them, no? Yung Israelites pa lang sinasabi niya, the God of your father has sent me to you, no? And they ask me, what is his name? Then what shall I tell them? Yung una, ang kine-question niya, yung authority niya, at yung identity niya. No, nung sinagot ng Panginoon, sige, wag mo lang isipin yan. No? Yung identity mo, authority mo, ako na itong kasama mo. Ang kine-question niya naman ngayon, yung identity and authority ng Diyos. No? Yun naman yung kine-question niya. Sometimes may pagkakataon, no, na ganun tayo. Yung fear, no, kapag halimbawa meron tayong task, no, nakakatuwa na pag sinabi ni Pastora, house to house, no, diretso. Lahat, no. Siguro yung iba, medyo natatakot pa sila na i-share yung gospel, no. Pero yung buhay natin, living testimony yan eh, no. Sometimes pag meron tayong ganon sa buhay natin, kini-question natin yung kasama natin. Sino yun? Yung ating Panginoon. Nakasama-sama natin sa ganung gawain. No? Kini-question natin yung kanyang authority. Kini-question natin yung kanyang identity. Ano hindi eh. No? The fact na naririto ka, the fact you accepted Christ as your Lord and Savior, ibig sabihin, dapat kilala mo yung Diyos mo. At ano siya? At sino siya? No? Isa siyang Diyos na makapangyarihan. Ano yung sagot sa kanya ng Panginoon? No? God said to Moses, I am who I am. No? Yung great I am. No? Ibig sabihin ng I am who I am, hindi siya bound ng space, hindi siya bound ng time, walang pwedeng makasakop sa kanya, walang pwedeng mag-under sa kanya, walang ibang nakatataas sa kanya. No? Siya yung sovereign God na makapangyarihan. Pag sinabi na ng kausap mo, I am, wala ka nang dapat na kini-question. No? Siya na yung may authority sa lahat ng bagay. At yun yung kanyang identity. No? Na dapat na talagang pinanghahawakan natin. Dami kilala yung Diyos eh. No? Pero pag binigyan mo ng task, ayaw. Bakit? Talagang hindi sila siguro kilala yung Diyos. Maraming dahilan, naiintindihan ko, na daming reason. No? Iba't iba. No? Pero ito, nagpapakilala sa atin, dapat kilala natin yung Diyos. Pag kilala mo yung Diyos na nag-uutos sa'yo, wala kang question dun sa pinagagawa niya eh. No? Kahit pa sino yung kakausapin mo para i-share yung gospel, abogado pa yan, kahit pa presidente, wala kang katatakutan. Si Moses, nung na-realize niya ba, ang haba nung usapin nilang Panginoon eh, no? To make the long story short, tumugon si Moses, pinulpil niya yung pinagagawa sa kanya ng Panginoon. Even yung Pharaoh, no? Hindi siya natakot na kausapin. No? Bakit? Kasi nakilala niya yung Diyos eh. Tayo, matagal na tayo, no? Sa pananampalataya, no? Dapat kilala natin yung Panginoon. Nagbabasa tayo ng Bible, marami na tayong narinig na katuruan. Alam na dapat natin kung sino yung Diyos. Nakilala natin, no? Kasi pag hindi, delikado yun. No? Baka mauwi tayo sa sinasabi ng Panginoon. No? Sabi ni Jesus, lumayo kayo sa akin, mga lahing masama. Hindi ko kayo nakikilala. No? Kaya dapat kilala natin yung ating Panginoon. No? Because God's identity is sufficient to fulfill the task. No? Yung identity lang ng Panginoon. Wag na natin pag-usapan yung authority.
pag sinabing Diyos, no, wala na. No? Inuutusan ka ng Diyos. Ganun po ba? Sige. Ano? Yung evangelism, dinadaan lang kay pastora, pero hindi si pastora nag-uutos sa atin, yung Diyos. No? Ngayon, pag yung Diyos yung nag-uutos, wala na. Yun na yung identity niya. Matibay na nating pangahawakan. Yung identity ng Panginoon, sufficient yun. No? Para magawa natin yung kanyang pinagagawa. At wala tayong dapat na kinatatakutan. Amen? Palakpakan nga natin yung ating Panginoon. Hallelujah. Number 3. Next slide. No? Now, the next reason of Moses, nandun sa Exodus chapter 4, verse 1 to 7. Kung may Bible kayo, pakibuksan po. No? Ito po yung sinabi. No? Another reason ni Moses, no? Pangatlo, Moses answered again, no? What if they do, biro mo, yung una, I will be with you. Yung pangalawa, tinanong niya, sino yung sasabihin ko nagutos sa akin? Sabi ng Panginoon, ako to, I am who I am. Kini-question niya yung identity yung sinabi na ng Lord. Ngayon, meron pa siyang pangatlo. Moses answered, what if they do not believe me or listen to me and say, the Lord did not appear to you. Kasi kilala ng Diyos yung mga Israelites No? And may mga pagkakataon na nakilala si Moses kasi nga dahil doon sa mga Israelites na pinahihirapan ng mga Egyptians is nakapatay siya. No? Murderer si no? O killer si Moses. No? So, sabi ni Moses, paano yan kung sabihin nila, hindi kami naniniwala na nag-appear sa iyo yung Panginoon, no? Pero nire-reason out niya na lang yun kasi nga siyempre Diyos yung may control ng lahat ng bagay Sabi nga niya patitigasin ko yung puso ng Pharaoh, no? Yung pa kayang bayan niya na tumatawag sa kanya na hindi siya pakikinggan pag sinabi niyang inutusan ako ng Diyos. No? Reason na lang yan, sometimes may mga pagkakataon, no? Na dumarating sa ating buhay, no? Yung ganong mga pagkakataon. Especially pag dumadaan tayo sa mga circumstansya na hindi umaayon sa buhay na gusto natin. No? Pero ano yung sagot sa kanya ng Panginoon? No? Then the Lord said to him, no? What is that in your hand? Tinanong siya, ano yung nasa kamay mo? Yung staff niya. Staff. He replied. The Lord said, throw it on the ground. No? Tinrow niya. No? Moses threw it on the ground and became a snake. No? Nung naging snake, natakot siya. No? So Moses, sabi ng Lord, then the Lord said to him, reach out your hand and take it by the tail. No? Yung snake, no? Yung staff niya, na pinakita ng Lord yung kanyang kapangyarihan para maging snake, tapos the same snake na kinatatakutan niya, na sabi ng Lord, damputin mo sa tail. No? Yung provision. Alam ng Lord na nandun yung fear sa kanya No? Kasi nga nasa kalagitnaan pa sila ng conversation. No? Huwag mong hawakan sa ulo kasi ano niya na matatakot, baka hindi niya hawakan. Ang pinahawak sa kanya yung tail. No? Sometimes, no? Yung Lord, akala natin mabigat na yung task na ibinibigay sa atin. Pero hindi. No? Alam ng Lord kung ano yung kaya natin No? Hanggang sa ma-develop tayo from glory to glory, tsaka tayo binibigyan ng Panginoon ng mga task na tamang-tama dun sa mga natututunan natin. No? Hindi naman pag na-convert ka, tatayo ka lang. Pagka, halimbawa, sinaran ka ng gospel ngayon, tapos sasabihin sa'yo ni Pastora, sa Sunday, ikaw magtuturo No? Hindi po yan ganon, no? Pero tingnan mo, ganon din yung Lord, no? Magaan lang yung ginawa sa kanya, pinahawak sa kanya, yung tail. Samantalang Diyos na yung nagkasabi sa kanya, kahit nga yung ulo ang hawakan mo, okay lang Di ba? Pero siya yung tail, hinawakan niya, tapos naging staff ulit. No? Then parang kulang pa, no? Parang kulang pa. Now, sabi ng Panginoon, no? This, said the Lord, is so that they may believe that the Lord, the God of their fathers, the God of Abraham, the God of Isaac, and the God of Jacob, has appeared to you. Mabigat na yon pag binanggit na yung mga forefathers ng faith, si Jacob, si Isaac, si Abraham. No? Tapos kulang pa, pinakita pa ng Panginoon, sabi ng Lord sa kanya, then the Lord said, put your hand inside your cloak. No? Pinapasok sa kanyang cloak. So Moses put his hand into his cloak, and when he took it out, the skin was
leprous, nagkaroon ng ketong, no? Mga puti-puti. And had become as white as snow. Now, sabi ng Panginoon, no? Put it back into your cloak, he said. So Moses put his hand back into his cloak, and when he took it out, it was restored like the rest of his flesh. Sometimes pag hindi tayo nakikinig, no? O nakikinig tayo, pero hindi natin iniintindi. No? We are hearing the Lord, but we are not listening. No? Kaya nakakaranas tayo ng mga trials, no? Sa ating mga buhay. Para matuto tayo, para mapakinggan talaga natin kung ano yung sinasabi ng Panginoon. Alam niyo, sa totoo lang, pag yung mga trials umuulit, bumabalik, no? Ibig sabihin, hindi tayo natututo. Ibig sabihin, wala tayong ginagawa. No? Nawawala, bumabalik uli. Kasi nga, ang gusto ng Lord, para ma-overcome yung mga trials, is matuto tayo na manampalataya at mag-stand sa ating Panginoon. Ano ba yung, kaya pag may dumarating na trials sa atin, sipin natin, Lord, ano ba yung matututunan ko rito? No? Huwag kang maging paniki. Lord, ba't ako? Bakit nagbibigay naman ako? Ba't ako nakakaranas ng ito? Hindi po ganun, no? Dapat ang tanong natin sa Lord, ano ba yung matututunan ko rito, Lord? Ituro mo. No? Pag natuto ka, aalisin sa'yo ng Panginoon. Kaya nga si Moses, no? He was hearing, but he's not listening. No? Ang ginawa ng Panginoon, sige, pasok mo yung kamay mo. Binigyan siya ng ketong, natakot siya, no? Kasi ketong yun, eh. O, tapos balik mo uli. Binalik, nirestore ng Diyos. Sometimes, dumarating tayo sa pagkakataon na gano'n. Pero, inire-restore tayo ng Panginoon pag natuto tayo. Bakit? Kasi hindi ka pababayaan ng Diyos. Amen po ba? Palakpakan natin si Lord. Hallelujah. Napakabuti ng ating Panginoon. No? God's power is sufficient to fulfill the task. May power dun sa evangelism. Kasi gusto ng Lord yun, eh. Di ba? Yung Book of Acts, nung bumaba yung Holy Spirit, 3,000 everyday ang nadadagdag na mananampalataya. No? Bakit? Kasi kasama dun yung power ng Panginoon. May mga sakit na gumagaling, no? Iba't iba yung ginagawa ng Holy Spirit sa buhay ng mga apostol. No? There's no difference sa buhay natin ngayon dun sa buhay ng mga apostol. Kung ginawa yan ng Diyos sa buhay nila, no? Gagawin din sa atin yan. Merong mga sakit, pag pinag-pray mo gagaling. May mga problema, magpapakamatay na pinag-pray mo, nare-restore yung buhay. No? Dami ng testimony na na-experience natin na ganyan. No? Tapos nagpapatuloy sila sa Lord. Kaya hindi tayo dapat matakot. Kasi yung power ng Panginoon ay sufficient, no? Sa lahat to fulfill the task. Ano yung task? To evangelize the world. Kasi mahal ng Diyos yan. Amen po ba? Palakpakan natin yung Diyos. Yung Diyos na makapangyarihan, no? Yun yung inaawit ni Sister Dayang kanina, no? Diyos na makapangyarihan. Nafe-feel nyo ba? No? Pag kinakanta mo to, dapat i-feel mo, eh, no? Pag sinabing God is good, I can feel it. No? Yung parang, lagyan mo ng action, talaga napipil mo talaga. No? Hindi, God is good. All the time. All the time, nakaganon ka lang. Talagang i-feel mo. Pag umaawit ka, Diyos na makapangyarihan, talagang i-feel mo. No? I-internalize mo na talagang makapangyarihan yung Diyos. You claim it. No? You claim it. No? Kasi yung Diyos, may kapangyarihan sa bawat buhay natin. Kikilos yung Diyos sa bawat buhay natin. Amen po ba? Pag tayo ay nag-submit sa ating Panginoon, sa Kanyang ipinagagawa. Amen? Palakpakan natin muli ang Diyos, no? Next slide. Saan na ba ako? Number 4, no? In Exodus chapter 4, verse 13. Tama ba? Anong mali, ah? Teka, nagkamali ata ako ng sulat. Okay, sige. Tama yan. 10 to 11, 4, 10 to 11. Sabi rito, no, another thing, Moses said to the Lord, pardon your servant. Natatawa kay Moses, no? Pardon your servant, no? Lord, I have never been eloquent, no? Yung pananalita niya, no?
Neither in the past nor since you have spoken to your servant, I am slow of speech and tongue. Ngayon naman, ang reason niya is, wala, hindi ako marunong magsalita eh. Siguro, habang nagsasalita siya, nagpapautal-utal pa siya. Lord, mahina ako sa speech, hindi ako no? Minsan, pag ganun yung mananampalataya, no? Sinasabi niyang walang kayang gawin yung Diyos, no? Sa buhay niya. No? Minsan, tumatanggi tayo. Minsan, siguro, sometimes, naintindihan ko, no? Nagiging reason out natin yan, no? Hindi pa ako marunong eh. Wala pa nga akong alam na Bible verse, no? Hindi problema yung pinagagawa ng Lord. Ang problema, hindi ka nagbabasa ng salita ng Diyos. Hindi ka nagdi-devotion. Siguro, pag may nagtuturo, hindi ka nakikinig. No? Iyan ang problema. Kaya yun yung dapat mong Kaya nga napaka-importante na nagbabasa tayo ng salita ng Diyos. Ngayon nga, pinuprovide na sa atin yung yung daily devotion natin, kung ano yung verse na pag-aaralan natin. No? And, pag pinakikinggan natin yung sinasabi ng Panginoon, nadidevelop yung faith natin, nagkakaroon tayo ng confidence. No? Kaya nga ang sinasabi ng Romans, no? Kung matandaan kung 1:17, no? Faith cometh from hearing. Hindi lang isa, and hearing the Word of God. Ibig sabihin, continuous yung pakikinig. No? Hindi lang isang beses ka lang nagbasa, okay na. O kaya pag nabasa mo na yung buong Bible, wala na. Hindi ka na mag-devotion, hindi po. Marami yung kakilala, binasa yung, pag sinasabi sa akin, nabasa ko na, brother, yung buong Bible. Pero, nandun pa rin yung fear. No? Hindi eh. Kasi nga, hindi niya dinidevotion. No? Parang binasa niya lang. Iba yung reading, doon sa nagme-meditate. No? Magkaiba po yun. No? Now, yun ang sabi ni Moses. Ano yung sagot ng Panginoon? The Lord said to him, who gave human beings their mouth? No? O kayo, kilala niyo ba kung sino yung gumawa ng bibig? No? Who gave human beings their mouth? Who makes them deaf or mute? No? Who gives them sight or makes them blind? No? Is it not I? I am who I am. Sabi sa verse 1, now go. I will help you speak and will teach you what you say. No? Yung God's response seems to indicate a little impatience coming from God. Medyo nanggigigil si Lord kay Moses. Kasi pang-apat na reason niya na to. No? Kasi sinabi ng Panginoon, sino ba yung gumagawa ng bibig? Kung ginawa ko yung bibig na yan, hindi ko ba kayang pagsalitain yan ng maayos? No? Ikaw ba yung magsasalita para sa kanila? I will be with you nga eh. My power is sufficient for you to fulfill the task. Walang task na ibinibigay yung Panginoon sa atin nang hindi niya pinuprovide yung ating pangangailangan. Kasi mabuti yung Diyos. No? Mabuti yung Diyos. Hindi kanya basta itatapon na lang dyan, dyan ka sa mga liyan, wala na. Tapos wala kang protection, wala man lang, hindi mo alam kung ano yung sabihin mo, hindi po, gano'n. No? Lahat binigay na sa atin ng Panginoon. Hindi lang natin pinupulpil yung task malamang. Malamang. So just like Moses, no? Yun yung sinasabi ng Lord, no? Ibinalik sa kanya yung tanong. No? Sabi ng Lord, now go! No? Yung impatience nandun na, no? I will help you speak. No? Ako na yung magsasalita para sa iyo, sige na. And will teach you what you say. No? Ilang beses ko na-experience yan one time. Nagkaroon kami, ewan ko, nakwento ko na ito sa inyo. Nagkaroon kami ng crusade, mahal na araw yun no? Doon pa ako sa kabilang church. No? Sa basketball court, punong-puno ng tao. Ang pinanonood yung Passion of the Christ. No? Noon, BCD pa, no? Yung 2 CD sa isang palabas. Ang ginagawa namin, hinahati namin, pag natapos yung isa, doon nag-share ng gospel. Ang sarap ng upo ko doon sa may tagiliran. Pang-4 na araw na namin, pang-5 araw na namin. No? Ngayon, sabi nung pastor namin, Ran,
wala na akong boses, sabi niya gano'n. Ewan ko kung bakit, no? Sabi niya, bigla na lang daw yung boses niya. Sabi niya, baka hindi na raw maintindihan ng mga tao yung sasabihin niya. Pwede bang ikaw na muna yung mag-share? Sabi niya gano'n. No? Now, syempre, talagang yung eagerness ko that time, napakainit ko sa Lord, no? Lalo na sa evangelism. Nagpray ako sa Lord, Lord, ano ba yung sasabihin ko? Gamitin mo lang yung bibig ko bilang mouthpiece para i-share yung gospel sa kanila. Now, nung natapos yung CD, so tinanggap ko yung hamon, no? Tumayo ko doon. Sa karamihan ng tao. No? Pero ang una kong hiningi sa Lord, yung kapayapaan, kasi kinakabahan ako. That was my first time, no, na tumayo doon sa napakaraming crowd. No? At puro unbeliever yung tuturuan mo. Dahil nga, nakikita mo na sila, no? Doon namin tinapos sa hinahagupit yung Panginoon. Talagang nakikita mo yung iba nag-iiyangan, yung iba yung gumaganon, no? Nasya-shock pag ginaganon. So, nag-share ako ng gospel. No? And hindi ko alam kung bakit ko nasasabi yung mga word na gano'n. Talagang napaka-powerful, no? Hindi ako yun eh. Sabi ko nga doon sa pastor namin, hindi po ako yun eh, no? Then after that, no, pinatayo ko po silang lahat, tapos nilid ko sila ng prayer ng repentance and acceptance. And glory to God, no? Talagang nakapaligid lahat yung mga member, talagang umaalingaw-ngaw yung pagtanggap sa Panginoon during that time. Napakaraming naligtas ng Lord doon sa lugar na yun. Purihin ng Diyos sa kanyang kapangyarihan. Kaya wag po tayong matakot, no? Hindi yan basta binigay yung sa'yo, tapos walang ipinuprovide yung Panginoon. Hindi po, no? Pag binigay sa'yo yan, hindi yung pastor mo nagsabi sa'yo, kundi yung Diyos ang nag-utos na ikaw yun, no? And you need to fulfill the task. And it will be completed pag tumugon ka. Yung pagtugon mo, yun na yung completion. No? Talagang magagawa mo. You will have the victory. No? That time, talagang sobrang nanginginig yung buong katawan ko sa pagpupuri sa Diyos. No? Hanggang sa matapos kami. No? And naiiyak talaga ako during that time. Talagang umaalingaw yung acceptance. Pero mo, ang daming kaluluwa. Isang kaluluwa lang yung maibalik natin sa Diyos, libu-libong anghel na nagsasaya sa langit. Amen po ba? So napakabuti ng ating Panginoon. Palakpakan natin yung Lord. No? God's knowledge and wisdom are sufficient to fulfill the task. No? Hindi na yung wisdom mo, huwag mo nang isipin kung sino ka, huwag mo nang isipin kung ano ka, huwag mo nang isipin kung ano yung pinag-aralan mo. Once God appoints you doon sa task, no, yung knowledge and wisdom ng Panginoon, basta tumugon ka, no, yun na yung completion. Ibibigay na sa iyo ng Lord yun. Amen? Amen. Hallelujah. Palakpakan po natin minsan tayong ating Panginoon. In Exodus, next slide, Exodus 4:13 to 14. Ito po na yung last, no? But Moses said another thing, no? Pardon your servant na naman. No? Ito na yung pinakahuli niya, no? Hindi na to complain. Hindi na to objection, hindi na to reason. Lord, please send someone else. Yung talagang totally tinanggihan niya na. No? Yung ipinagagawa sa kanya ng ating Panginoon. Meron pa rito na tumatanggi sa ipinagagawa ng Lord. Sure, wala, no? Walang taga-JIL Don Bosco na tumatanggi sa hamon. Amen po? Po ba? Purihin ang Diyos, no? Palakpakan natin si Lord, no? Walang tumatanggi sa hamon. Hindi natin alam, no? Hindi ko alam kung bakit biglang tinanggihan ni Moses yung hamon. Maybe meron siyang pinagdadaanan, no? Or meron siyang guilty feelings, no? Iba't iba yung reason eh, no? Meron siyang guilty feelings na kasi nga, baka hindi siya pakinggan dahil nga nakapatay siya ng tao. Yung mga ganon, no? Ganon din sa inyo. Hindi ko alam kung sometimes ba meron kayong tinanggihan na task or tumatanggi tayo sa task na binibigay sa atin, pinagkatiwala sa atin ng Panginoon. Ano ba yung nagiging hadlang, no? Problema ba? No? Meron ba kayong pinagdadaanan, no? Pero tandaan natin, God's power is sufficient, no? Ano man yung pinagdadaanan natin, hindi tayo pabayaan ng Panginoon. Look at the Israelites, no? Nung dumating sila doon sa pinaka-dead end, sa dagat, no? May humahabol sa kanila yung chariot ng Pharaoh. Papatayin sila lahat. Yun ang intention eh. No? Papatayin sila lahat. And imposible na
Makalabas na sila kasi corner na eh. Yun lang yung dadaanan nila, yung nasa likuran nila. Imposibleng makalabas sila sa problema na yon. Now, ang isang daan na pwede nilang daanan para makalusot, ang kaharap nila dagat para makatawid. Dagat na impossible. Impossible, no? Dito sa likod, impossible na makalusot. Dito sa harap, impossible naman na talagang hindi ka makakadaan. No? Sometimes, dumarating tayo sa buhay, no? Yung nagiging hadlang, yung mga bagay na yung pinagdadaanan natin, hindi umaayon dun sa buhay na gusto natin. Mga problema, ano man yan, no? Iba yung kasalanan, ha? Magkaiba yung trials dun sa temptation, no? Ang temptation is tinatakbuhan, no? Yun ang sinasabi ng Bible. Yung temptation, dapat tinatakbuhan mo yan, no? Hingi ka ng courage, hingi ka ng power sa Lord para tumakbo, umiwas, no? Pero yung trials, yun yung kailangan nating i-endure, no? Yun yung sinasabi ng Diyos sa Psalms chapter 23, verse 4, no? Dumaan man ako sa libis ng kamatayan, though I walk to the valley in the shadow of death, no? I will fear no evil, no? Anumang valley meron tayo, anumang libis meron tayo sa buhay natin ngayon. Ang sabi ng Lord, dumaan man ako, daanan mo, no? I mean, you need to walk through it, no? Yun yung dinadaanan, no? Hindi ka dapat mag-stay, no? Hindi ka dapat madapa, no? Kasi pag nadapa ka, hindi ka na makakabangon, no? Kapag hindi ka humingi ng tulong sa Diyos. Kaya dapat daanan mo, no? Kagaya ni Jesus, naglakad siya sa storm. Si Peter, ganun din, panandalian. Bakit siya lumubog? Kasi tinignan niya uli yung storm. Kesa dun sa tinanggal niya yung paningin kay Jesus. Tayo dapat nilalakaran natin yung storms, nilalakaran natin yung valleys ng mga buhay natin. Na anumang klase meron tayo para ma-fulfill yung task na ipinagagawa sa atin ng ating Panginoon. No? Yan yung sometimes mga potential things, no? O kaya, pag talagang kasalanan, no? Meron kang kasalanan na nagagawa, kaya ayaw mong tumayo. Mali! Dapat ang gawin mo, alisin mo yung kasalanan, humingi ka ng tawad sa Diyos, magpa-restore ka, no? Pwede ka munang mag-step down for the time being, pero alisin mo yon, huwag mong alisin yung paglilingkod mo sa Panginoon. No? Pag nagkasala ka, yung kasalanan na tanggalin mo, yung mga bagay na hindi nakalulugod sa Diyos, na humahad lang sa paglilingkod mo para magawa yung task na pinagagawa sa atin ng Panginoon, yun yung tanggalin mo, huwag yung paglilingkod. Or pag meron kang pinagdadaanan, hindi ito oras para magpaalam. Hindi ito oras para mag-step down. No? Dapat lalo kang nagpapatuloy sa Panginoon. Kasi you're at war. Yun ang gusto ng kaaway. No? Yung war na panalo ka na. No? At gusto ng kaaway, i-deceive ka. Talunan ka. No? Kasi nakakaranas ka nito. Kung buhay yung Diyos mo, hindi ka makakaranas. Pero hindi. Sabi ng Lord, I will be with you at the very end of the age. Sa lahat ng pagkakataon. Ano man yung pinagdadaanan mo, gano'n man kalaki, hindi ka pababayaan ng Diyos. Kasi ang Diyos, sapat sa lahat ng ating mga pangangailangan. Amen? Purihin ang Diyos. No? God's provision, no? Maraming provision ng Panginoon, no? Is sufficient para ma-fulfill natin yung task na ipinagagawa sa atin ng Diyos. No? Napakadami. Sa totoo lang. No? Yun nga lang 1 Corinthians 10:13, dapat solid na yun eh, di ba? Hindi ka binigyan ng Diyos ng pagsubok na hindi mo makakayanan, no? Hindi ka na nga binigyan ng hindi mo makakayanan, sabi pa, tapat ang Diyos. Sa bawat pagsubok, bibigyan ka ng lakas para mapagtagumpayan. No? At bibigyan ka niya ng daan para makalabas. Kaya yung mga Israelites, during that time, no? The impossible things make it possible. Ano yung ginawa ng Lord? Hinati yung dagat, no? Para makatawid sila. They walked through doon sa Red Sea ng buhay nila na kinatatakutan nila na hindi sila makakalabas. Kung meron kayong Red Sea ngayon na pinagdadaanan sa buhay,
na sa tingin nyo impossible. No. Walang imposible sa Diyos. Walang impossible sa Diyos. God will make a way para makadaan tayo dun sa ating mga pinagdadaanan. Amen po ba? Amen. Palakpakan natin ang Diyos. No? Hallelujah. Purihin ang Diyos. No? In Exodus chapter 3, verse 7 to 10, next slide, sabi dito, no? Pakinggan natin maigi. The Lord said, I have indeed seen the misery of my people in Egypt. Ito na yung utos sa kanila, no? I have heard them crying out because of their slave drivers, and I am concerned about their suffering. So I have come down to rescue them from the hand of the Egyptians and to bring them up out of the land into a good and spacious land, a land flowing with milk and honey, the home of the Canaanites, Hittites, Amorites, Perizzites, Hivites, and Jebusites. No? Church, when we share the gospel, halimbawa meron tayong siniran, tumanggap sa Panginoon, no? Na-convert, no? Pero hindi po doon natatapos yung journey. Dito yung command kay Moses is, hindi lang niya basta ilalabas. Pagkatapos doon, iiwan niya na. Ang sabi ng Panginoon, ilabas mo sila from bondage of Egypt, then dalhin mo sila doon sa ipinangako kong lupa, yung flowing, no? Saan ba yan? Nawala, no? Spacious land and land flowing with milk and honey. Yung abundance life na ipinangako ng Diyos sa kanyang mga anak. No? Hanggang doon, yun yung journey. Kaya nga ang sabi ng Matthew 28, go and make disciple, hindi make convert. Hindi natatapos yun. No? Pag nasyanan mo to ng gospel, i-follow up mo siya. Oh, kamusta ka na? No? Attend ka ng church. No? Attend ka ng Bible study, meron dito. In-order mo siya, padala mo siya ng mga verses. Lalo na pag hindi mo na siya nakakausap. Kasi mahalaga itong kaluluwa na ito sa Panginoon eh. Once na tinanggap ng tao na yan si Kristo bilang Panginoon tagapagligtas, magti-triple time na yung kaaway dyan para ibalik yan sa Kanya. No? Kaya nga, ang trabaho ni Moses na binigay sa kanya ng Panginoon, hindi lang alisin sa Egypt. No? Pagkatapos pabayaan na, hindi. Dadalhin niya, kukumpletuhin niya yung task. No? Papunta dun sa flowing with milk and honey. Sa buhay natin, ang completion ng task. Hanggang sa pagdating tayo, doon sa abundant life na gusto ng Lord. Hindi dito sa lupa. Saan? Doon, no? Yung bang pagpasok natin doon, no? Ay, sasalubungin ka ng Panginoon. Well done, no? Good and faithful servant. Come in. No? Yun yung gusto ng Panginoon. Kaya nga, pag tayo nag-evangelize, no? Huwag nating tapusin dun sa tumanggap lang. No? Bumaba na nga yung requirement na binigay ni Pastora. Each one bring one. Si Moses, each one bring 600,000 men. No? 600,000 men. So kung tutuusin, ito, mahigit million to. No? Kasama yung mga asawa nila, yung mga babae, yung mga bata. No? Kasi ang binilang lang, doon sa Exodus 12, no? 37 men, 600,000. No? Yun ang bit-bit ni Moses. Dinala niya doon sa a land flowing with milk and honey, doon sa buhay na gusto ng Diyos para sa kanila. At yun yung gusto ng Diyos na buhay para sa lahat ng tao, including us. No? Kaya may journey during evangelism. And wag tayong matakot. During our journey, maraming mangyayari sa buhay natin. Marami tayong may encounter. Pero hindi tayo pababayaan ng Panginoon. Ang provision ng Lord napakarami. Ang power ng Lord is sufficient. Ang presence ng Lord is enough. Yung kanyang identity is enough for us to fulfill and complete the task. Amen? Palakpakan natin si Lord. Hallelujah! Kaya ang sabi ng Lord, therefore go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, and teaching them to obey everything I have commanded you, and surely I am with you always to the very end of the age. For our conclusion, next slide. In Philippians chapter 4, verse 13, ito po yung sabi, no? I can do
all things through Christ which strengthens me. Hindi natin kaya. Yes, I agree. No? Kapag sarili nating identity, kapag sarili nating power, kapag sarili nating resources ang gagamitin natin. Pero kapag yung provision ng Lord, kapag we acknowledge God in everything that we do, you can do all things through Christ who strengthens you. Amen? When God appoints you, no, He will anoint you. No? God's anointing makes difficult tasks easier and makes the impossible possible. Pag pinili ka ng Diyos, taas nga yung mga kamay ng pinili ng Diyos. Narito ngayon, lahat kayo pinili ng Panginoon. Sige po, huwag po kayong mahiya. Taas ang kamay ng mga pinili ng Diyos at pumalakpak sa Panginoon. Lahat po tayo pinili ng Diyos. That's why you are here. Hindi ka aksidente na nakilala mo yung Panginoon. Hindi aksidente na nandito ka ngayon. Pinili ka ng Diyos. And if God appoints you, no, He will surely anoint you. Yung sa palagay mo imposible, magiging posible. Why? Not by your own strength, but it is God's. No? Dahil yan sa Diyos. Your resources are limited. Your energy is limited. Your knowledge is limited. Your wisdom is limited. Your talent is limited. But Christ is not. Amen? Palakpakan natin si Lord. With Christ's anointing, we can handle things better, last longer, and go farther. Purihin ang Diyos. Palakpakan natin muli ang ating Panginoon. Tayo po ay tumayong lahat. Hallelujah. At tayo ay magbigay ng kapurihan sa Diyos. Hallelujah. Maraming hadlang, no? Yes. Magsisinungaling ako kung nasabihin ko sa inyong walang mga hindrances na pag naglilingkod tayo sa Panginoon. Kasi nga, the more na naglilingkod ka sa Lord, the more na nagsisipultan yung kaaway para hatakin ka o para sirain yung disposition mo para gawin yung pinagagawa ng Panginoon. Pero lagi natin tandaan na pag nagpatuloy tayo, pagpatuloy lang tayo, hindi pag nagpatuloy, no? Walang pag nagpatuloy, magpatuloy lang tayo. No? At surely, sa lahat ng pagkakataon, nariyan yung Diyos at hindi tayo pababayaan. Yun yung pinakagantimpala ng bawat isa na naririto ngayon. Hallelujah. Marami mga hadlang Sa aking pagsunod at kadalas ay napapagod. hindi mapipigil, patuloy na maglilingkod, tangi kong mithiin, ikaw ay malugod. Buong kagalakan, ikaw ay aking paglilingkuran, nahihirapan man, Kahit pa nasusugatan, kahit pa nasusugatan, kasangkapanin mo, kasangkapanin mo, ikaw ang tunay na may-ari ng buhay na ito. Anumang danasin ko, basta't ikaw, Jesus, ikaw ang gantimpala ko. Minsan pa, marami mang hadlang sa aking pagsunod at kadalas ay napapagod. Hindi pa pipigil, patuloy na maglilingkod, tangi kong mithiin, ikaw ay malugod. Buong kagalakan, ikaw ay aking paglilingkuran,
kahit pa nasusugatan, kasangkapanin mo, ikaw ang tunay na may-ari ng buhay na ito. Ano mang nanasin ko, basta't ikaw, Jesus. minsan pa, Ikaw ang buong kagalakan. timpala Hallelujah! buong kagalakan, ikaw ay aking paglilingkuran. Nahihirapan man, kahit pa nasusugatan, kasangkapanin mo, ikaw ang tunay na may-ari ng buhay na ito. Ano mang danasin ko, basta't ikaw, Jesus, Ikaw ang gantimpala ko. Thank you, Jesus. Hallelujah. Lord, marami pong salamat, Panginoon o Diyos, sa pagpili mo sa bawat isa na naririto ngayon. Iningatan mo kami, pinoteksyonan. Dinala mo kami sa lugar na to ng safe and sound, Panginoon o Diyos, with your own purpose, Panginoon o Lord God. Hindi po aksidente na kami ay naririto ngayon. Meron kang nais na gawin at ipagawa sa aming mga buhay, Panginoon o Diyos. Tulungan mo ang bawat isa na narito ngayon, yung aming mga puso, Panginoon o Lord God, ay likaan mo ng pusong merong compassion, Panginoon o Diyos, sa bawat kaluluwa na hindi pa nakakakilala sa iyo, Panginoon. Sino man yan, anuman aming mga family members, Panginoon o Lord, nakakatakot ang sasapitin ng mga taong ito pag hindi kanila tinanggap, kinilala bilang Panginoon at tagapagligtas ng kanilang buhay. Father, give us power, yung identity na ibinigay mo sa amin ay ma-exercise namin to fulfill your task, Panginoon o Diyos. Yung aming mga sasabihin, ikaw ang maglagay sa aming mga labi, Panginoon o Lord God, upang maibahagi namin ang mabuting balita, Panginoon, yung mabuting balita ng kaligtasan sa lahat ng tao, lalo na sa aming mga family members, Panginoon o Lord God. Alam mo ang desire ng mga anak ko na narito ngayon, Panginoon o Diyos. Yung kanilang pagmamahal sa kanilang mahal sa buhay, Panginoon, na hindi pa nakakakilala sa iyo. Anumang oras, pwede kang bumalik. Anumang oras, pwedeng kunin ang kanilang buhay, Panginoon. But Lord, tulungan mo ang bawat isa, Panginoon o Diyos, na maibahagi sa kanila ang inyong mabuting balita. Yung aming mga puso ay likha mo ng pusong merong pagmamahal sa iyong gawain, Panginoon o Diyos. Hindi na to yung time, Panginoon o Lord God, na kami ay aalis, kami ay liliban, kami ay magpapaalam, Panginoon o Diyos, sapagkat kami ay napapagod, nanghihina. Hindi po, Lord God. Sa bawat kahinaan namin, nandun ang iyong kalakasan, Panginoon. Kaya po, sa bawat isa na naririto ngayon, Panginoon o Lord God, strengthen us, Panginoon o Lord God. Empower us, Panginoon o Lord God. Your wisdom and knowledge be upon us, O God, right now. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Alisin mo, Lord, ang mga bagay, Panginoon o Lord God, na nagiging hindrance, Lord God, para ma-fulfill namin, Panginoon, ang mga ipinagagawa mo sa amin na task, Lord God, in the name of Jesus. Huwag mong hayaan, Panginoon, na manamlay ang aming buhay espiritual sa pagbabahagi ng inyong mabuting balita. O anumang pinagagawa mo sa amin sa lugar na to, Lord God, sa inyong gawain, Panginoon, huwag niyong hayaan, Panginoon o Diyos, na mamutawi sa aming mga bibig ang kahinaan, ang pagpapaalam, Panginoon o Lord God. Bagkus lagi mo kaming i-strengthen, Panginoon o Diyos, yung anumang bagay, Panginoon, na nagiging hadlang o nagpapahina sa amin, yun ang alisin mo, Panginoon o Diyos. Sinusuko po namin sa inyo, Panginoon, ngayong umagang ito. In the name of Jesus, tulungan mo ang bawat isa, Lord God. We believe, Lord, na ang bawat puso ng mga anak mo na naririto ngayon ay ready to fulfill your task, Panginoon o Diyos.
Tulungan mo kami to fully understand your word, to fully understand your purpose sa aming buhay, Panginoon, O Lord God. In the name of Jesus, in the name of Jesus, pag-isahin mo ang aming mga puso, Panginoon, kagaya ng ginawa mo sa mga Israelites nung nilikas mo sila sa Egypt, Panginoon. Ang bawat leaders, Panginoon, ay pag-isahin mo ang bawat puso, Panginoon, at kaisipan, Panginoon, O Diyos, para ma-fulfill, Panginoon, yung task na ipinagagawa mo sa amin, O God, in the name of Jesus. We declare na ang church na to, Panginoon, O Lord God, ang church na to, Panginoon, ay mag-init at mag-alam ang pag-evangelize, ang pagbabahagi ng mabuting balita sa mga tao, Panginoon, O God. In the name of Jesus. Tulungan mo ang bawat isa, Panginoon, O Diyos. Lord, we pray, Panginoon, na sino man sa aming kalagitnaan nakakaranas ng sakit karamdaman, anuman ito, we rebuke in the name of Jesus. Let your miracle healing flow upon us, O God. In Jesus' name, in Jesus' name. Sa mga nangangailangan, Panginoon, you are sufficient, Panginoon, sa lahat ng aming mga pangangailangan. We claim your promise in Philippians chapter 4, verse 19, that you will supply all our needs according to your riches and glory. In the name of Jesus. Every sickness right now, out in the name of Jesus. Depression, anxiety, cancer, diabetes, high blood pressure, out in the name of Jesus. Any infection, viral, bacterial, out in the name of Jesus. Ang mga katawang ito, Panginoon o Diyos, ay kailangang magamit sa iyo, Panginoon o Lord God, na makapagbigay ng mataas na papuri at kalwalhatian sa iyo, Panginoon o Diyos. Kaya patalisin mo, Lord God, ang anumang bagay, Panginoon, na sisira sa katawang ito upang hindi magamit sa iyong kalwalhatian, Panginoon o God. In the name of Jesus. We thank you, Lord. We glorify your name. We give you praise. We give you worship. Salamat ng marami, Panginoon. Ito ang aming dalangin. Sa pangalan ni Jesus, ang lahat ay magsabi ng Amen!